Sa iba pang mga balita, nanawagan naman si Senator Risa Hontiveros at Senator Sherwin Gatchalian na paigtingin ng pamahalaan ang kampanya nito laban sa mga underground pogo. Ayon kay Senator Hontiveros, dapat magpatuloy ang pagpapalayas sa mga pogo sa kahit na matapos ang investigasyon sa Senado at ang deadline na December 31 ng Pangulo sa mga pogo. Narito ang buong report ni Raymond Dadpaas. Hamon sa pamahalaan kung paano mapatigil ang mga underground pogo operations. Ito ang paniniwala ni Senador Risa Hontiveros ng Senate Committee on Women and Children na nag-iimbestiga sa mga pogo. Para sa Senador, ang total ban sa pogo ay dapat mangangahulugan ng total ban. Kasunod ito ng napaulat na naglipa na ngayon ang mga underground pogo. Ayon kay Hontiveros, dapat lang paigtingin pa ng gobyerno ang kampanya laban sa mga pogo kahit na matapos ang December 31, 2024 na deadline ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga legal na pogo. Sabi ng senador, malapit nang magtapos ang investigasyon ng Senado sa mga pogo, ngunit ang kampanya upang mapalayas lahat ang mga pogo sa bansa ay dapat magpapatuloy. Sa panig ni Senador Sherwin Gatchalian ng Senate Committee on Ways and Means, temporary lamang ang operasyon ng mga underground pogo dahil tiyak na liliit din ang mundo ng mga ito. Ito ay kapag lalo pang higpitan ng gobyerno ang kampanya laban sa mga illegal na pogo. Sang-ayon si Gatchalian na bigyan ng mas malaking pondo ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK-CC dahil ang organized crime gaya ng pogo ay hindi titigil. Ang mga pogo ay sangkot din sa iba't ibang krimen tulad ng money laundering, human trafficking at iba pa na pwedeng magtuloy-tuloy dahil sa kanilang international network. Una nito inahayag ng mga opisyal ng PAOK-CC na naghiwa-hiwalay na sa mas maliliit na operasyon ang mga pogo operators at nasa mga bahay-bahay na o kaya ay sa mga condominium units. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.